Ito na nga po yung inihintay natin. Ito yung pinagsisigaw ko lagi. OFW Pension Plan. Ipinasa na sa Kongreso. Ipinasa na. So ito po yun, good news. So may nakita akong video si Payong Kaibigan. So kumbaga pala, pero na palang mungkahe, no, yung isang congressman natin na isinulong tong batas na ito na magkaroon ng pension ang sarili. Okay, yung mga OFW. Napakalaking tulong po natin. So panoorin muna natin tong video ni Payong Kaibigan. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa kanyang YouTube channel, paki-subscribe. At kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo ako kasi lagi akong may update about OFW. Okay, sige, panoorin muna natin. Saka natin bibigyan ng reaction. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel and on today's vlog ni Payong Kaibigan na isang magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. At ito po ay para sa lahat ng mga OFW. Marahil isa po ito sa talagang matagal na po natin hinihiling na magkaroon po ng batas na magsusulong po na magkaroon ng monthly pension yung mga OFW na magre-retire na po sa Pilipinas. So ang magandang balita, ayan, yung magre-retiro. Kasi may mga 20 years, 30 years. Tapos walang makukuha. Di ba? Wala tayong makukuha pension sa Pilipinas. Kita po dyan, meron na pong panukalang batas or House Bill ang isinusulong ngayon or ipinasa sa Kongreso ni Kabayan Party. Ipinasa pa lang mga guys, no? Kasi aaprubahan pa yan. Okay, hindi pa siya pumasa. Ibig sabihin, ipinasa pa. Okay, ayan. Galing kay Congressman Ron Salo. Representative Ron Salo, di ba? Na ito pong batas or House Bill ay maglalayon po na magtatag ng pension system para sa lahat ng OFWs. Yung tinutukoy ko po ay yung House Bill number 8574 or mas kilala. Yan, tandaan nyo guys, itong House Bill na ito, House Bill 8574 or Kabayan OFW Pension Act. Sana ma-approve tong taon na ito, hindi kaya 2025. President Marcos, sana naman, pakinggan nyo po yung hinaing naming mga OFW. Kasi isa po ako sa naawa, mga OFW na 10 years, 20 years, 30 years, hanggang ngayon wala, pag umuwi parang wala lang. Di ba? So sana pakinggan nyo po yung aming hinaing. Kilala bilang Kabayan OFW Pension Act. So naisubmit pa ito sa Congress natin noong July 4, 2023. At syempre, susulong din po nila na maisa. So anyway, 1 year na. Kumbaga, 2000, di ba? 1 year na. Dumaan, 1 year na mahigit. Tama po ito sa priority bills ng ating Marcos administration. Okay? So ito pong pension system ay siyang magbubuo or magbabalangkas or magdadraft po ng panuntunan or guidelines para sa una, OFW retirement benefits. Pangalawa po, monthly pension, di ba? Then pangatlo, death benefits. And then permanent disability benefits, funeral benefits. Ayan, napakaganda guys nito. Kung pag na-aprobahan to, o di ba, retirement benefits, monthly pension. Para po, parang SSS din po ito, di ba? Kung meron po tayong SSS, tas meron ka pang OFW, napakaganda. Hindi lang, ayan o, death benefits. So, screenshot nyo to guys, tandaan nyo lagi to. Benefits at marami pa pong iba. So may papakita po ako sa inyo ng mga short video clips courtesy of course ng SMNI kung saan doon po na-discuss ni Representative Ron Salo, di ba, sa mga interviews niya kung ano po yung parang detalye ng House Bill na ito. Dahil nga po, bago pa lang po yung balita na ito, expect po natin na meron pong mga updates in the coming days to come. So sana po kayo po ay nakasubscribe. Kasi dito guys, hindi kasi yan basta-basta ipinasa, 'di ba? Kasi mayroon pang magtatanong diyan sa mga kapwa Kongreso. Kumaga magdidebate pa yan. So kailangan kung ikaw yung nag-ano nito, nagpanukala nitong House Bill na ito, so make sure kompleto po yung detalye mo kasi may mga magre-react. Hindi naman magre-react na ayaw. Kailangan lang masisiguro ng mga kapwa nila congressman, congresswoman na akma para do sa mga taga-OFW para sa atin. Okay, so kumbaga bago i-finalize ni President Marcos at mapirmahan, kailangan malinis na sa Kongreso pala. Sige, tuloy po natin. Subscribe na sa aking YouTube channel or naka-follow po kayo sa aking Facebook page. Kung napapanood niyo po ito sa Facebook,
At syempre kung sa TikTok naman ay hopefully ay naka-follow po kayo para at least kung meron pong bagong updates ay mauna po kayong makaalam. Okay? So marami pong salamat at ipagdasal po natin na sana ito po ay magkaroon ng katuparan. Tayong pinupush ngayon, Miss Lady B, at babanggitin ko po rito, pangalawang lugar kung saan babanggit ito, sapagkat may pupush tayo na panukalang batas, particularly sa sektor na nire-represent po natin at sektor na pinangunahan po natin sa Kongreso. Ito po yung tinatawag po natin na pension plan para sa mga OFWs natin, Miss Lady B at Miss Sara. Sapagkat sa lahat ng ikot na pinuntahan ko, mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, isa palagi yung concern po ng mga OFWs. Mga idol, ito po yun. Ito po yung congressman na nagsulong ng House Bill Kabayan OFW Pension. Sinasabi po nila sa akin, alam mo, Kong, ang tagal-tagal na namin dito na nagtatrabaho. Mga 10 years na, 15 years na, tuloy-tuloy kami nagpapadala sa Pilipinas. Pero ang concern namin, pagkatapos naming magtrabaho dito at gusto na namin umuwi, pag-uwi namin, wala namang kaming aasahan na pensyon. Of course, sinasabi po natin may SSS po tayo, pero iba yung pakiramdam nila, parang feeling nila, yung SSS intended para dun sa mga local workers dito sa Pilipinas. Ang palagi nilang tanong, wala bang para sa mga OFWs? Kaya precisely ito po yung gagawin po natin. Ito po yung panukala na file po natin actually ito, Ms. Lady B, sa Lunes. And will really lobby, quote-unquote, sa ating Pangulo na isama po ito sa priority measures din. Ready. Ayan, okay? So, ayan, so ito po yung gusto ng ating congressman na maipasa. Sana nga, pakinggan nyo po, President Marcos, parang awan nyo na para sa mga OFW. Ikaw po may sabi, isa sa malaking contribution sa ekonomiya ng Pilipinas, which is yung OFW cash remittance. Okay, yung mga pinapadala po namin. Sana pakinggan nyo po kasi malaking bagay na po to sa amin. Imagine nyo guys, ilang years na po kayo, kahit hindi kayo mabigyan, kasi marami po talaga na hindi na ibibigay yung end of service, indemnity, di ba? Ang daming benepisyo na hindi na ibibigay. Vacation leave, hindi lang sila makaalis sa kanilang employer kasi nga nagtitiis sila, lalo na kung may edad na. Pag mag-apply pa sila sa agency, baka mahihirapan. Isa sa mga dahilan kaya hanggang ngayon umabot na sila ng 10 years, 20 years, hindi nakukuha yung vacation leave, end of service, para lang may masustain sila every month kasi baka pwede silang tanggalin ng employer dahil dito. Okay, kaya gusto natin, gusto ng mga OFW na magkaroon ng OFW pension plan. Maraming salamat. Sana matupad po to. So mag-update po ako regarding dito sa OFW pension plan. Okay? Kung hindi ka pa subscribe nyo po ako para lagi po kayong update. Ayan, umaga ng bubulol. Tara, kape.